Hindi ka basta-basta tatamaan ng sakit dahil lagi mong ginagawa to bago ka kumain. Hello, good evening! Ito na naman ang inyong guro or isang doktor, doktoran. Naman. Hindi naman, pasensya na kayo hindi po ako mayabang. So, nagbibiro lang po ako. So, ito magbabalik ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Organic living at health tips is evergreen content. Evergreen content kung saan meron kayong natutunan mo. Informative content. Yung content na hindi siya mapapanis, no? Yung content na hindi masasayang ang inyong oras sa panonood nito dahil sure ako kapag matapos nyo mapanood ang video ito ay meron kayong matutunan tungkol sa ating kalusugan. So guys, let's go now. Huwag na tayong patumpik-tumpik, okay? Hindi ka basta-basta tatamaan ng sakit dahil lagi mong ginagawa to bago ka kumain. So, narito guys, complete the pre-meal health protocol. Bago kumain, isang baso ng tubig at ilang malalim na paghinga. Sa mismong pagkain, gulay muna bago ang kanin at iba pang carbohydrates, no? So, araw-araw, dagdagan ang gulay, prutas, bawang at iba pang whole foods. Kasi ang gulay naman guys at saka yung bawang at saka yung mga prutas, hindi naman siya wala siyang dosage at hindi siya nakaka-overdose sa katawan ng isang tao, no? Ang pinakamahalaga, kumain ng dahan-dahan at iwasan ang sobrang processed na pagkain at matatamis na inumin. Tulad na processed na pagkain, tulad ng mga tusino, longganisa, chicheria, mga matatamis na inumin, juice, nasty, iced tea, soft drinks, ganyan. Matatamis na pagkain, chocolate, salad na masyadong matatamis yan, no? Basta yung pag alam yung matamis, nakakasira din yan sa ating kalusugan. Ang pinakamalaking mensahe, walang iisang pagkain o ritual na kayang pigilin ang lahat ng sakit, pero ang maliliit na healthy habits bago at habang kumakain ay pwedeng makatulong sa mas magandang blood sugar control, digestion at pangmatagalang kalusugan. Yes guys, kapag ito ay sinunod natin, ang kalusugan kasi natin is nakadepende sa ating lifestyle, nakadepende sa ating healthy habits. Kapag tayo ay kumakain ng mas maraming gulay, iwasan natin ang mga processed food, hahaba ang ating kalusugan at hindi tayo basta-basta magkasakit at hindi pa tayo agad-agad tumatanda. O, di ba? So, kapag ikaw ay laging kumakain ng gulay, nandun na lahat yung mga nutrients na nakukuha mo. Tumitingkad ang ating ating skin, gumaganda ang ating halusugan at wala tayong naramdamang kahit anong sakit. Okay? So, narito na guys. Diretsahan na tayo. Yes. Evergreen content guys. Paalala, evergreen content. Meron talaga kayong matutunan dito. Hindi ito mapapanis. So, una, tip number 1. Kumain ng gulay muna ang food. Gulay muna ang food sequencing strategy. Sa umaga, alam mo guys, kapag sanay ka na talaga sa mga gulay, pag gusto mo talaga humaba ang iyong buhay, maging healthy ang iyong buhay, hindi mo na hahanapin yung mga tulad ng mga karne, yung mga ibang pagkain, kapag lalo na pag sanay ka na at nakatatak mo talaga sa isip mo na gusto mong mabuhay ng pangmatagalan, o di ba? So, ito ang isa sa pinakamadaling habit na pwedeng makatulong sa blood sugar control, ang pagkain ng gulay bago ang kanin at ulam, okay? Ang pagkain ng gulay bago ang kanin at ulam ay nagpapabagal ng carbohydrate absorption dahil sa fiber content ng gulay. O, di ba? Kapag ikaw ay vegetarian, kapag ikaw lagi mahilig sa mga gulay,
pinapabagal nito ang carbohydrates absorption. Ang gulay kasi guys is marami siyang fiber. Hindi yung basa-basa, hindi ka basa-basa ginugutom o nagugutom, o di ba? Nakakatulong mabawasan ang post-meal blood sugar spikes kumpara sa pagkain ng carbohydrates muna at nagbibigay ng prebiotic. O di ba kasi mga carbohydrates guys, yung madali ka lang magutom, nasisira pang ngipin mo, nasisira pang ang mga daluyan ng ating dugo, nasisira pang ating kumbaga marami tayong sakit na naiinda kapag more on carbohydrates ang ating kinakain. O, di ba? Okay. At nagbibigay ng prebiotic fiber na sumusuporta sa gut health. I guess. Ang vegetarian pala, ang palaging kumakain ng gulay ay sumusuporta sa gut health natin, no? Nagbibigay ng prebiotic fiber. Ayan. Yan nga ang advantage sa mahilig kumain ng gulay, no? So, pasensya na kayo. Sa iba't ibang clinical studies, ang pagkain ng gulay at protein bago ang carbohydrates ay nag-uugnay sa mas mababang post-meal glucose response, lalo na sa mga may pre-diabetes at diabetes, no? Pre-diabetes at diabetes yung pre-diabetes yung nag-ano pa lang ba? Yung nagsisimula pa lang. Tapos yung diabetes, yung ano na talaga siya, no? So, ang gawin nyo na lang, ganito gawin nyo lang para iwas mo diabetes at diabetes, iwas sa mga carbohydrates. Ang gawin na lang, gulay muna bago ang kanin sa pangunahing pagkain. Ayan, dito talaga sa aming tahanan, hilig ko talaga guys kumain ng gulay. Kung halimbawa yung mga anak ko mahilig sa karne, hinahaluan ko ng gulay, pero gulay lang talaga kinukuha ko, hindi ako kumukuha ng mga sahog na tulad ng karne, no? Maliit na pagbabago pero madaling gawin araw-araw. O, di ba? Maliit na pagbabago pero madaling gawin araw-araw. O naman. Madaling gawin araw-araw kung talagang gagawin mo, kung talagang control mo ang iyong sarili na hindi mo na kumbaga nasa sayo na rin yan nasa lifestyle na rin natin yan kumbaga kung gusto talaga natin humabang ating buhay at gusto talaga natin wala tayong sakit na nararamdaman, magagawa natin yan, ano? So, sino ba naman gusto mamatay? O, di ba? O, lahat naman tayo mapupunta doon. Pero, kung may iba nagsasabi, wag naman sana kasi ganito, at iba pa, o, diba? O, yun. So, yun na nga. Sino ang makikinabang? Sino nga bang makikinabang sa ganitong habit, no? Mga may diabetes, pre-diabetes, insulin resistance, at mga gustong mas kontrolado ang blood sugar. So, ang makikinabang pala nito kapag lagi kayong more on vegetable kayo, yun na yun. Ligtas dito yung may mga diabetes, pre-diabetes, insulin resistance, at mga gustong kontrolado ng blood sugar. Oh guys, mga mami, mga daddy, itong video ito ay para po sa inyo talaga. Para po sa ating lahat, no? Sure po ako, mami, daddy, hindi po masasayang ang inyong oras dito sa panonood kasi nga informative content ito, ano? Evergreen content. So, informative, no? So, pangalawa, tips number 2, isang baso ng calamansi water bago kumain. Yes, ginagawa ko ito dati, guys. Calamansi or lemon, no? Calamansi or lemon ay isa lang yan, pareho lang yan. Kaso, simula nung nangingilo na yung ngipin ko, kasi yung ngipin pala natin, nasisira pala sa sobrang asim, no? Pag nasobrahan sa asim. Simula nung nagingilo yung ngipin ko, hindi ko na yung ginagawa. Hindi ko na ginagawa. Doon na lang ako nag-focus sa mga gulay at saka prutas, no?
Isang baso ng kalamansi water bago kumain. Ito ang simpleng paraan para makadagdag ng vitamin C araw-araw. Alam nyo kasi guys, ang lemon o kalamansi ay may vitamin C. Yan ay nagpoprotekta, pinoprotektahan din ng lemon at kalamansi dahil meron silang vitamin C. Kumbaga, ito sila, ubo at sipon. So, kung magkakaroon na kayo ng ubo at sipon, ay hindi siya tumatagal. Dalawang araw, 3 araw lang, nawawala na yan kasi nga, puno ka ng vitamin sa vitamin C. So, yun. Ang kalamansi ay nagbibigay ng vitamin C na mahalaga sa normal immune function, no? Naglalaman ng plant compounds na may antioxidant properties at maaaring makatulong para mas mapalitan ang matatamis na inumin ng mas healthy na option. O, diba? Kapag kalamansi water ginagawa mo, ayan, sa isang petsyal, isang 1 liter, tapos isang buo na lemon, hiwa-hiwain mo ng maninipis, tapos ibabad mo yung maghapon, yan ang inumin mo, no? O yun ang pinaka-water mo. Yan ang pinaka-tubig mo, araw-araw, no? So, yan. Yan ang pamalit doon sa, halimbawa, doon sa mga mahilig sa mga soft drinks, no, guys? Kung gusto nyo humabang yung buhay, doon sa mga mahilig mag-soft drinks o iced tea o ano pa man dyan, sa mga beverage drinks, please iwasan nyo na po yan, no? Nasa huli po talaga ang pagsisisi, okay? Ayan. Naglalaman ng plant compounds na may antioxidant properties at maaaring makatulong para mas mapalitan ang matatamis na inumin sa mas healthy na option. So, pasensya na kayo para akong sirang plaka. So, parang confident ako ngayon magpaliwanag, no? So, parang ganado. No? Pasensya na pala kayo sa background ko kasi Cortina, nandito pala kami sa bukid. Dito kami sa farm, guys. So, maghapon akong nagpapakain ng biik, manok, guys, sa aking mga garden. Kaya, ayan, ang yung ka-organic living at ka-health tips, maitim-itim na, no? Maitim-itim na pumapangit na ang inyong doktora. Char! Ang inyong guro pala, no? So, why? So, sinsya na kayo sa mga patalastas. Okay. Ang gawin na lang din sa tips number 2, ang gawin na lang 2 to 3 calamansi sa isang baso ng tubig 15 to 20 minutes bago kumain. Yes, kasi hindi lang siya guys nagbibigay ng vitamin C sa ating katawan, kundi nagbo-burn fat pala. Sinusunog din nito ang ating mga taba-taba sa ating tiyan. Ayan. Sinusunog nito ang mga taba-taba kapag umiinom tayo nito sa isang baso na tubig 15 to 20 minutes bago kumain. Effective yan. So, na yun guys ang tips number 2. Next, tips number 3. Bawang bilang regular na bahagi ng pagkain. Ayan guys, napakasarap talaga nito. Maniwala kayo sa hindi, inuulam ko yan. Ayan. Masarap labi na. Meron akong napanood, isa rin siyang doktor, no? So guys, nung kasi high blood ako, ginagawa ko to. Ninunguya ko, binababad ko sa water, garlic vinegar. Garlic vinegar pala yung minakababad na siya sa vinegar na may pinch of salt. Naku, ang sarap! Sabi, isang peraso lang daw bawat araw, pero hindi ko magagawa ng isa lang. Gusto ko 2 kasi masarap. Okay, pasensya na kayo. Marami na naman akong patalastas. Bawang bilang regular na bahagi ng pagkain. Ito ang isa sa pinakaaral na sangkap pagdating sa cardiovascular health. Ang bawang ay naglalaman ng sulfur compounds tulad ng allicin na may antioxidant properties. Maaaring makatulong sa heart health bilang bahagi. Asan ako? Nawawalan ako. Bilang bahagi ng health diet. Pasensya na kayo ha. Maliliit kasi yung pagkasulat, hindi ko nababasa agad.
Nakalimutan ko yung reading glass ko. Alam nyo guys, yung yung bawang, hindi lang siya yung merong sulfur na at may alisin, nakakababa din siya ng blood pressure, nakakabawas din siya ng cholesterol, no? At saka yun nga lang, hindi ka pwedeng magmuya nito nang wala pang laman ang tiyan mo kasi matapang, medyo mahapdi ang tiyan mo kapag kumain ka nito na wala pang laman. Pero guys, effective talaga. Pag may lagi ka kumain ito, healthy ka talaga. Parang bumababa yung blood pressure mo at nababawasan din yung cholesterol. Okay? Nagbibigay ng natural na flavor nang hindi kailangang magdagdag ng maraming asin. Ayan, yung bawang pala guys, kung napapansin nyo, sa pagluto, di ba, yung mga chef, napapansin nyo maraming bawang sila, dinidikdik, kasi nakakadagdag ng aroma, yung bango at lasa, no? Tapos nakakabigay din siya ng magandang epekto sa ating katawan, o di ba? Ako nga, sinasawsaw ko lang sa suka at kinakain, ang sarap. Na-miss ko na yung bawang. So, ganito, ang gawin na lang, dagdagan ang bawang sa mga lutong ulam, Ang gawin na lang isang baso ng tubig, 15 to 30 minutes bago ang pangunahing pagkain. Mabaga sa umaga, 15 to 30 minutes, tubig muna bago mag-breakfast. Panglima, 1 minutong malalim na paghinga bago kumain. 1 minuto yan, no? Ito ang habit na madalas nakakaligtaan pero may benepisyo sa mindful eating. Ang mabagal na paghinga bago kumain ay nakakatulong para mas mabagal at mas maingat ang pagkain. At maaring makatulong para mas mapansin ang busog signal sa katawan. Yun pala. So, yeah, guys, gawin natin yan before tayo kumain. Maghinga muna ng 1 minuto kasi nagpapabagal sa pagkain, no? Mapansin ang busog ng signal. Pag nabubusog ka na ng hangin, simbako lang, no? Pag lagi mo ginagawa, hindi ka makakain ng maraming kanin kasi feeling mo busog ka na. Ito ang habit na madalas nakaligtaan pero may benepisyo pala sa mindful eating. Ang mabagal na paghinga bago kumain ay nakakatulong pababain ang stress at tension bago kumain. Nakakatulong para mas mabagal at mas maingat ang pagkain. At maaaring makatulong para mas mapansin ang busog signals ng katawan. So, ang gawin na lang, 3 mabagal na inhale at exhale bago magsimula kumain. So, bago morning, afternoon, and evening, bago pala magsimula kumain, dapat mag-inhale muna. Tapos, exhale. Ganon, mga 1 minuto, no? Para mas lalong maging healthy ang ating kalusugan. So, yun. Tips number 6, green tea or salabat. Alam nyo guys, ako talaga mahilig ako sa salabat, no? Ay, gusto ko nga yung loyang pure. Ayoko ng salabat na giniling na nabibili sa tindahan kasi hindi ako kampante. Feeling ko may halo na kasi gusto ko yung maanghang talaga. Ito ang inuming may natural na plant compounds na pinag-aralan para sa health benefits. Ang green tea at luya ay nagbibigay ng antioxidants. Maaaring makatulong sa digestion para sa ilang tao. Ang luya talaga guys, no, ay napaka-healthy, no. Alam nyo ba nung pandemic, yan lang yung lagi namin iniinom ni Mr. Luya, salabat, tapos pigaan ng 1 perasong kalamansi ay napaka-healthy. Sa awa ng Diyos, no, siguro malakas healthy yung katawan namin kasi hindi kami nadapuan o dinapuan ng mga virus ng mga panahon ng pandemic. Simba ko lang palayo. So, yun na yun. At saka yung loya, sabi nila, nagpapaganda daw ng boses. Tapos, yung kabag at saka yung pag may dalaw ka na sumasakit yung tiyan mo,
yan din ay mabisang gamot, no? Inuman mo lang ng salabat, gagaling na yung pananakit ng tiyan mo kapag yun nga, gamot yun sa sakit ng tiyan, pag may yung mga babae na may mga dalaw, no? So at magandang ang gawin na lang, isang tasa ng green tea o salabat bago o pagkatapos kumain, depende sa tolerance ng tiyan. Katapos mo kumain o after, pwede ka uminom ng salabat o green tea. Nakadepende pa rin sa tolerance ng ating tiyan, ano? So, napakasarap niyan, guys. Lalakas ang immune system natin. Hindi tayo maradapuan basta-basta ng sakit. So, yun. Tips number 7, prutas bago ang mabigat na kain. So, prutas muna bago magkumain ng marami, no? Kasi pag kumain kayo ng prutas, hindi na kayo makakain ng maraming kanin. Ito ang simpleng paraan para makadagdag ng fiber araw-araw. Ang mansanas at iba pang prutas ay so ang mansanas, guys, talaga pag makakain ka ng isa, busog na busog, as in busog ka na talaga, no? Na hindi ka lang mabusog niyan, nakakapayat din siya, no? Mataas yung fiber niya, hindi ka gugutumin kapag lagi kang kumain ng apple. Kapag kumain ka ng apple bago kumain, ang mansanas at iba pang prutas ay nagbibigay ng fiber na tumutulong sa gut health. Nakakatulong sa satiety o pakiramdam ng kabusugan. No? Diba kapag kumain ka ng prutas o mansanas, na isang perasong mansanas, busog ka na kasi malakas ang fiber at hindi ka makakain ng ulam at saka kanin. So, ayun. At ang nagbibigay ng vitamins, minerals at oxidant. Ang mga prutas ay nagbibigay ng vitamins, mineral at oxidant. Ang gawin na lang, isang perasong prutas bago ang mabigat na pagkain bilang healthy na pre-meal snack. O, diba? Kumain ka na. So, yun lang guys. So, sana na may natutunan kayo sa video ito. Salamat sa palagi niyong pagsuporta at panonood sa aking video. So guys, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Dahil sure ako, hindi masasayang ang oras niyo sa panonood dito. So yun lang. Thank you for watching.